Napaka healthy nito. Ano, mag-mold. Dami na, no? Isang baso na yan. Nade-decompose sila ng mga worms. Gandang araw. Maganda yung panahon. Bokashi tayo ngayon. Pakita ko sa iyo kung paano ako nagko-compost gamit yung Bokashi method. So ito, meron tayong mga food scraps dito. Ito mga pinagbalatan ng saging, mga gulay, mga coffee grounds, prutas. Yan. Wag lang maglagay ng mga gatas, mga mantika, karne, mga ganun kasi pag nabulok yun mabaho, maaamoy ng mga gophers. Baka lusubin yung garden natin sirain pa nila. So ito, hatiin lang natin ng maliliit para madali silang ma-decompose. Tapos itong gamit natin is Bokashi brand. Ito yung nag-ferment ng mga ito para sila mapabilis yung decomposition. Sprinkle lang natin dyan. So yan. Tapos takpan natin. Dapat airtight to kasi hindi niya kailangan ng oxygen. So ito, meron pa tayong dalawa dito. Ito, mapuno na yung mga to. So ayan. Ito, kapupuno lang to nung parang 2 days ago. Tapos itong isa, medyo matagal-tagal to. Check natin. So ayan, napapansin nyo, nag-uumpisa na siyang mag-mold. Pag nag-mold na lahat to, pwede na natin ilipat sa ating garden para doon siya ma-decompose. Check natin. So dito mayroon akong tatlo, isa, dalawa, ito, tapos pangatlo dito. Yan. Dito ko sila iniimbak pag nag-mold na sila. Tapos kung mapapansin nyo, yan, nade-decompose sila ng mga worms. O, diba? Ito, pwede na itong ilipat sa ating Bokashi Soil Factory. O, daming worms dyan, Tapos check natin yung Bokashi Soil Factory. Pag nakain na ng mga worms, dito natin iniimbak para further siyang mag-decompose. Ito, mga pwede na itong compost ng mga to. Ito, napaka healthy nito. Compost, fresh compost. Libre pa. Yan, daming uod Ito, mga tropa ko yung mga to kasi sila yung nagde-decompose dyan. Maglagay tayo ng isang bucket para may makain yung mga to. Ito nga, ilagay lang natin dyan. Yan. Para may makain sila dyan. Tapos mabasa-basa siya, kaya lagyan natin ng usually nilalagyan ko ng papel or yung mulch. And straw mulch, lagyan ko lang yan para ma-absorb niya yung tubig. Yan lang. Tapos kung mapapansin nyo dito sa bucket, may mga spigot siya kasi may mga may nakukuha tayong compost tea. Ito nga compost tea, mabisa itong pangdilig-dilig sa ating mga halaman. Ngayong taglamig kasi medyo mahina yung fermentation. Pag mainit, yan mabilis.
pag malamig, konti yung nakukuha natin mga compost tea. Ayan, ito yung mga ginagamit natin pangdilig sa mga halaman natin. At least hindi na tayo nakakatipid tayo sa mga fertilizer ba. Kasi mabisang fertilizer ito. Dami na, no? Isang baso na yan. Tapos gagawin natin, mix lang natin sa tubig. Hatiin natin. Tapos ito na, pang dilig-dilig natin dito sa mga gulay-gulay natin. Nakatipid tayo. Organic tayo, organic. So ayan, tapos na tayo. Yun nga yung ginagamit nating composting sa ating garden. Bokashi composting. So madami siyang benefits, saka nakakatulong tayo sa environment syempre. Kasi mga food scraps imbes na itapon sa landfill, dito na lang sa ating garden. Pagkain ng mga worms, diba? Tapos yung mga worms, nagpo-produce sila ng mga worm casting. Yun yung nagiging fertilizer ng ating halaman. At syempre yung bokashi na yun tayo nakokolekt ng mga compost tea, and dinidilig natin sa mga halaman. Napaka nutrient rich yun, gustong gusto ng mga halaman. At syempre yung mga free compost, yung mga end product nya, yung mga free compost, yun ang ginagamit natin sa ating garden. So 'di ba, napaka organic, free, at syempre napaka environmental friendly. So yeah, kung naisipan yung mag-garden, subukan nyo yung bokashi composting. Gagastos kayo sa umpisa, lalo na yung mga bokashi brand. Pero yung result naman nun is makakatipid tayo sa fertilizer. So, di ba? Sige, next time ulit. And kung nagustuhan nyo naman yung video natin, is i-click nyo lang yung like and subscribe. And huwag kayo magsasawang suporta. And sa susunod ulit nating video, happy gardening po sa inyong lahat, and ingat po kayo palagi. Paalam na po.